Usually po, sa ilalim po ng overpass na po ako nagtitinda noon. And bandang alas 9 na po noon ng gabi, na labasan na po yun ng mall. And then, naisip ko po na, kasi kadalasan po, pag alas 9 na po, pumupunta na po ako sa kakambal ko sa likod ng mall para sunduin po sila kasi kadalasan alas 10 po kami umuuwi ng sabay-sabay. Tapos po, nung pumunta po ako dun sa harap ng mall, nagtinda po ako dun sa may hagdan po. And then, nakita po ako ng guard, then binaba niya po ako. And then, bago po siya makababa ng hagdan, umalis na po ako. Tapos naupo po ako doon sa may gilid kasi nga po, umaambon na nga po noon. Hindi naman po siya sobrang lakas na ambon, pero umaambon po siya nung araw na yon. Hindi lang po siya kita doon sa video, pero umaambon po talaga nung araw na yon. And then, pinapaalis niya po ako. Aminado naman po ako na ginagawa niya po yung trabaho niya, na pinapaalis niya po ako na kasi nga bilang security guard po, na trabaho niya nga po na magpaalis ng mga vendor. And then po, nakiusap po ako sa kanya noon na umupo muna po saglit dun sa may hagdan kasi po umaambon. Tapos po sabi niya, hindi, pag umalis ako magtitinda ka na naman sa hagdan, akit ka na naman. And then sabi ko po, hindi po Kuya Guard, uupo lang po talaga ako dito. And yun na nga po, yung araw na po nun, ayaw niya po talaga nun. And then bigla niya na lang, ayaw niya talaga kasi ayaw niya talaga na makapakiusapan na na dun muna po ako umupo. And then parang inaambahan niya po ako na kukunin niya sa pagita ko. And tumayo na po ako noon. And then, yun nga po, yung pagtayo ko po noon, hinablot niya po yung paninda ko. Siyempre, sa galit po and pagod na rin po at the same time nung araw na yon, hindi po ako nakapagpigil. Hinampas ko po sa kanya yung sampagitan na natira. Doon po nangyari yung incident po na yon. Yun po. Anong nararamdaman mo ngayon matapos ang insidente? Para sa akin po, masakit po isipin na ganun po yung nangyari kasi hindi ko naman po gusto na ma-post online yung nga na kasi gusto ko po na yung tahimik lang po yung buhay ko, privacy lang po na ang nais ko. And then nang nga po, kinabukasan po, may nagsabi po sa akin na, uy, ikaw ba yung viral? Nasa likod na po ako nung during that time na, ikaw ba yung viral na girl? Tapos sabi, marami naghahanap sa'yo, viral ka na. Nagulat po ko kasi nga po, may ganun po pala akong video na nakapost. Yun na, tuloy-tuloy na po yung mga nagtatag sa akin, tas mga personal information ko po nalilink na po sa social media, and which is hindi ko po ginusto yon at wala po kong intention na mangyari yon. Anong natatakot ka pa rin ba sa security guard? Sa ngayon, halo-halo po kasi yung kaba ko kasi nga po, yun nga po, nasisanti nga po siya, baka naisip ko rin po na yun nga dahil po siguro sa galit niya baka mabalikan niya ako. Hindi naman po sa nag-overthink po ako, pero may mga possible na ganun po yung naiisip ko na baka isang araw maabangan niya po ako sa labas ng school namin, or baka pag nagtinda po ulit ako maabangan niya po ako. Pero yun nga po, ay base lang po yun sa conclusion ko, na base lang po sa nararamdam ko na natatakot lang po ako, at hindi naman po yun talagang yung ganun na pong nararamdaman. Napatawad mo na ba siya? Yung nangyari pong incident na yon, syempre po yung araw na yung galit po ko talaga kasi na ganun po ako, feeling ko ang baba ko, feeling ko yun nga, dahil nga nagtitinda lang ako, ginanon ako, parang wala po kung laban sa kanya, ganun po. Ngayon may maraming kumakalat sa social media na nililink ka sa kung ano-anong mga tao na hindi ikaw pala. Pwede mo bang i-clarify yun sa amin? Kina-clarify ko lang po na hindi po ako
yung mga taong yon at hindi po ako namamalimos. Nung araw na po noon, December po noon, at yung karton na hawak ko po, may nakasulat po na namamas ko po yon at hindi po ako namamalimos. Ang hawak ko lang po yon kasi yung syempre December po, karamihan sa tao hindi naman po nabili ng sampagitan ng araw, mabili ng sampagita. So gusto lang nila na bigyan ako ng konting handog na pamasko at hindi po yung limos po. Sila lang po yung naghuhulog doon. Sinasabi lang nila na pamaskuhan na lang kita. Tapos naghuhulog sila at hindi po ako nanghingin, hindi po ako nangangalabit noon. Pwede bang malaman yung exact date na nangyari? Tama ba December siya? Opo, December po Kaya siya. may pamasko. Opo, kaya may carton po yun. Tapos kung namamalimos po, di sana mahaba po yung statement dun sa carton. Ang nakalagay lang naman po dun ay namamas ko po. Yun lang naman po yung nakalagay dun. Ay, yung yung mga sinasabi daw nila na parte daw kayo ng sindikato. Pwede mo bang i-clarify yun? Yun nga po, yun nga, nababasa ko po sa mga comment section na ako daw po yung leader ng mga sindikato, which is hindi naman po. And then, yun nga po, magnanakaw daw po ako, tapos nagmumura daw po ako, tapos nandudura. Hindi ko po ugaling mangganon ng tao, lalo na po at yun nga po, naka-school uniform po ako nun at hindi ko po ugaling mangganon ng tao. At saka po, yung araw po nun, never ko po siyang minura nun. Kinaklarify ko lang po na hindi ko po siya minura at dinuraan. Kung dinuraan ko naman po siya nun, di sana nagtanggal po ako ng face mask at dinuraan ko po siya, diba? Di na explore po yung mukha ko nung araw na yon kung dinuraan ko po siya, kasi tatanggalin ko po yung face mask ko para maduraan ko po siya, diba? Ano ang gusto mong sabihin nyo dun sa guard na sinabi mo na wala sa trabaho? Ayun, gusto kong humingi ng sorry sa kanya kasi the same time, ulitin ko, hindi ko po ginusto na matanggal siya sa trabaho at nag-decide at hindi po ako at wala po akong kinalaman doon at biktima lang din po ako ng pagpo-post sa social media. Kaya yun po, at nagsasorry ako sa kanya at sa kung ano man ang nagawa ko sa kanya. Thank you, thank you. Ito pala, may sinasabi daw sa social media na hindi mo daw uniform yun. Tama ba iba yung uniform mo ng college? Opo, At yes sinusuot po. mo lang din yun. Pwede yung i-clarify mo lang. Okay, yung araw na po noon, sinagsasabi po na hindi ko daw po school uniform niya at hindi nga daw po ako nag-aaral kasi kung nag-aaral po ako, may katulad daw po akong uniform doon sa. And yun nga po, yung uniform na yun, uniform ko po yun ng junior high. Yun po, yung uniform ko po yun ng junior high po ako at sinuot ko lang po yun dahil nga po isa lang po yung uniform ko sa. Kaya yun po yan ang sinusuot ko kasi nga po nilalabhan ko nga po yung uniform ng. Yun po, masuot ko po siya. So, pwede naman magsuot kahit ibang uniform, tama ba? Hindi Or po. sinuot mo lang yun after? After po, yun, hindi po siya pwede sa nga po, pang junior high school ko po noon. Pero to be clear, nung araw na yon kaya ka nagpalit ng damit, ay bakit, ano ba nangyari dun sa uniform mo nung araw na yon? Yung original uniform mo sa. Kasi po, kaya, dahil nga sinabi ko, isa lang po yung uniform ko noon, kaya hinuhubad ko po yan at nilalaban po. Kaya, tas nagsusot po ako kasi ng uniform kasi para maging disente po sa harap ng tao at hindi po pagpapanggap yon. At totoo naman po ako nag-aaral. Tama ba na, so, nung araw na yon parang yung uniform mo, binalik mo muna dito sa bahay niyo, tama? Para labhan? Or hindi naman? Hindi na ako. Okay. Yun lang naman. At ano yung lesson na nakuha mo mula sa insidente? Sa insidente po. Ayun, siguro mas habaan pa yung pasensya sa nangyari and wag sanang Okay lang.
Pwede mong ulitin if ever. Ayun nga po, yung aral ko po na natutunan doon na wag po masyadong magpumilit kung hindi naman po talaga bawal. Ay, hindi naman po talaga pwede. Paulit lang, paulit. Parang Okay lang bang pwedeng paulit? Hala, kinakabahan po Hindi, kasi. okay lang. Pero kung hindi yun ba talaga nasa puso mo, na lesson na natutunan mo, o naninindigan ka syempre na tama naman yung nasa tama ka naman, pwede mo sabihin sa amin yun. Feeling ko, hindi ko, nasa tama naman po kasi nakiusap naman po ko sa kanya noon during that time at hindi ko naman po siya binastos noon. Kaya, feeling ko, wala po dapat akong matutunan doon kasi para sa akin, tama naman po ako.